Good morning po, blessed Sunday sa atin. Tama po yun, no? Kakagaling lang natin sa sakit. Pero dahil meron tayong Diyos na pinagkakatiwalaan, no? Kahit anumang problema, sakit, karamdaman, alam po natin mare-resolve lahat po. Dahil po ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. At ang ating nga pong series ngayon ay mga kapatid? Stewardship. Tayo ay mga katiwala ng Panginoon. Ipaalala mo nga muli sa katabi mo, sabihin mo, katiwala tayo ng Lord. Ayan. Katiwala tayo ng Panginoon. At mga bagay, maraming bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya connected to dun sa devotion ni Brother Ian kanina, shinare sa atin, no? Na yung family, di ba? Family love. Dapat yung ministry talaga natin na pinakauna sa lahat is family, na ating pangalagaan, no, sa salita ng Diyos, sa panalangin, at yung pag-ibig ng Diyos yung magbuklod sa atin, no? At maiwasan natin yung mga bagay na hindi dapat mangyari sa bawat pamilya. Kaya mahalaga mga kapatid yung stewardship. Ang title nito mga kapatid is Be a Good Stewards o Be Good Stewards of God's Blessings. No? Sino dito nakatanggap ng blessings ng Lord? Amen! Sabi mo sa katabi mo, you are a blessing. Ayan. Lahat tayo pagpapala. Lahat tayo nakatanggap ng pagpapala sa Panginoon. Pero, ang tanong ho doon, mga kapatid, pinapangalagaan po ba natin o alam ba natin alagaan ang mga blessings ng Lord? Sino dito yung inamin sa Panginoon minsan or inaamin mo talaga sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako na sayang ko yung blessing. May puntos na gano'n sa buhay mo na nasayang yung blessing. Amen? Kaya mahalaga, pag-aralan natin, sinasabi ng Panginoon na I will give you wisdom. I will give you knowledge and understanding upang mapangalagaan yung kanyang mga pagpapala sa atin. Nang sa gayon, ito'y lumago at ito'y mapakinabangan pa ng ating mga anak, ating mga apo, at throughout generation, ito ay maging pagpapala din. Amen. Katulad po nitong DOCGN at ang lahat po ng ating gawain, no, ang ating pong nais or ang nais ng Panginoon, ito ay umabot throughout generations. No? Maging pagpapala, tuloy-tuloy na pagpapala tayo hanggang sa mga susunod na henerasyon nang sa gayon po ang Kingdom of God ay patuloy po pong ma-advance. Amen. Mula dito sa ating dakong lugar na ito. Basahin po natin sa Proverbs chapter 6. No, meron pong sinasabi po dito sa Kawikaan sa verse 6 to 11. Ang sabi doon, no, sa verse 6, tingnan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y nagutos, walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod. Ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Ang kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Hanggang kailan, taong tamad, mananatilig sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at lukip-kip, sabi doon. Samantalang namamahinga ka, ang kahirapan ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. So ano po ina-address ng Panginoon dito? No? Sabi sa verse 6 doon, may binanggit na tao doon eh. Sinong tao yun? No? Meron muna binanggit na hayop. No? Sabi doon, tingnan mo ang mga langgam. No? At kanino ina-address yun? Ikaw na taong, di basta tao, no? Yung klase ng taong ubod ng tamad. No? Kaya ulitin mo yung sa katabi mo yung title natin. Sabihin mo, be good stewards of God's blessings. Ayan. Ayan, no? So, kaya napakahalaga sa atin yung meron talaga tayong kasipagan. Amen po, mga kapatid. Yung sinasabi dito ng Panginoon, na tingnan natin yung mga langgam, di ba? Sa kapanahon ay, di ba, hindi sila
hindi sila basta-basta nawawalan. Bakit po? Dahil sabi dun sa next verse, ulitin natin, no? Kahit sila'y walang pinunong nag-uutos, tagapamahala, tagamasid na sinusunod, nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, ang kailangan iniipon kung panahon ng anihan. Ang nais po ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay tayo ay kumilos. Alam po ba natin, one of the 7 deadly sins is slothful or katamaran? Yes. Amen, no? Kasi ang gusto ng Panginoon, di ba, let us exercise yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon, katulad ng kalakasan natin, karunungan natin. Amen po? Yung creativeness natin, yung mga bagay na talento natin, hindi yan dapat nasasayang. Amen? Yung ating resources, hindi dapat yan nasasayang. Saan po napupunta, no, ang mga bagay-bagay na binibigay sa atin ng Panginoon? Dito naman po sa sinasabi sa Proverbs chapter 6, yung taong ito, ibig sabihin, is sluggard. No? Sinasabi ng slothful person na it's concerning laziness and financial ruin. No? Kaya marami pong talagang mga tao na hindi naalagaan yung kayamanan na pinagkaloob ng Panginoon. Hindi lang to basta po material or pera, ibig sabihin yung kalusugan, kalakasan, talento, at marami pa pong mga bagay. At maging pamilya. Amen po. Kapag po ba tayo ay, kumbaga, hindi kumilos para sa ating pamilya, pwede bang mawala yung ating pamilya? Amen, mga kapatid? No? Kapag po ba hindi natin ilagaan yung ating kalusugan, no? Tayo nga, inaalagaan po natin yung kalusugan, nagkakasakit pa. What more kapag hindi po natin inalagaan? Mawawala po. Magkakaroon ng hindi magandang pangyayari sa ating buhay. At ayaw po ng Panginoon yun. Gusto ng Panginoon, patuloy ka pa niyang pagpalain. Amen. Gusto ng Panginoon, turuan tayo mas maging masipag, no? Tumulong tayo sa ating mga magulang, tumulong tayo sa church, tumulong tayo sa ating community, at maging pagpapala tayo saan man tayo pumunta. Amen. Yun po ang nais ng Panginoon. Hindi lang po tayo tinawag bilang mga Kristiyano na marami tayong alam sa Bible, marami tayong, di ba, kabisadong Bible verses, pero pagdating sa pagkilos, wala pala. Di ba? Paano tayo mag-evangelize kung walang kasipagan? Paano tayo makakapag-share ng gospel kung walang kasipagan? Amen po, mga kapatid? Amen. No? Sabi sa Panginoon, Panginoon, mahal kita. Hindi ka nga maka-attend ng church. Mahal mo ang Lord. Tinatamad ka nga eh. Low. Tama po ba yan, mga kapatid? Sinasabi dito. No? Binigyan tayo ng Lord, ginising ka umaga, Sunday morning. Tama? Ginising ka eh. Tapos, sinasabi mo, di ba, nagpe-praise and worship ka, I love you, Lord. Di ba? Praise the Lord, oh my soul. No? Ay, hindi mo na ka umaatin, medyo maambon ah. O yun. Doon na bumagsak yung pananampalataya, no? So, kasama po pala yun sa pagiging steward, dapat ikaw ay masipag. Yung hindi ka masyadong nagpapahadlang sa kung kahit anumang, di ba? Ang tinamad ka lang ng konti. No? So, hindi po yun ganoon, mga kapatid. Kaya, napakahalaga sa atin, no? Nais ng Panginoon, tayo ay pagpalain. Ngunit kung di tayo kikilos, wala rin po pagpapalang matatanggap. Sabi dun sa Ecclesiastes chapter 5, sahin po natin, no? Sa verse 10, sabi doon, isa naman pong paglalarawan, no? Sa pera naman po ito, sabi doon, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito naman ay walang kabuluhan. Amen. Meron pong din binabanggit sa Bible, yung inibig naman niya ay yung salapi. Amen. At hindi na ang Diyos.
At marami po, minsan, sinasabi nila sila ay Christian, pero deep inside, iba po talaga yung kanilang pag-ibig. Nasa salapi at wala sa Diyos. May tao po. So, sabi doon, sa ating pong teksto, the other end of the spectrum is the one who is obsessed with gaining money. So, ang sinasabi pong kasipagan, ating pong tinatalakay mga kapatid, yung pagiging stewards ng God's blessings is kasama na po dito yung financial. Pero hindi ibig sabihin tayo maging gahaman sa salapi. Amen po. No? Katulad po ng mga nababalitaan po natin na alam po natin yan, no? Talagang very bad news po para sa ating bansa. At alam po natin yung corruption sa ating bansa ay talagang palala na po ng palala. Kaya po, kailangan talaga natin itaas lagi-lagi ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ipanalangin ang ating bansa, ipaglaban ang pananampalataya ng katwiran ng Diyos, ihayag ang salita ng Diyos, nang sa gayon po, magkaroon po ng restoration at revival sa ating bansa. Ayun po ang nararapat po natin gawin mga kapatid. No? Hindi lang po tayo basta nanalangin, kundi may pagsunod po sa salita ng Panginoon. Amen. Kaya po, maganda po yung mangyayari mamaya. No? Kaya magkakaisa tayo upang ideklara ng Panginoong Hesus ang hari ng bansang Pilipinas. Amen. At wala nang iba. No? Kaya merong warning po sa Bible sa 1 Timothy verse 6, chapter 6 verse 6. Sabi doon, sa katunayan, may malaking ngang pakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. No? Wala tayong dinalang anumang sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahulog sa tukso at nasisilok sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ngunit, ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid. Maka Diyos, may pananampalataya, may pag-ibig, pagtitiis, at kaamuhan. Bilang po mga stewards tayo, katiwala tayo ng Panginoon, meron po tayong pagiging masipag, lalo na sa gawain ng Panginoon. No? Meaning, pagiging masipag, hindi po yun dahil para sa pera lang, no? Kung hindi para yun sa gawain ng Panginoon. Amen. Para sa purpose na maitaas ang pangalan ng Panginoon. At sinasabi po dito, sa verse na ito, na never has enough wealth to satisfy Him. May mga taong talagang hindi nakukompleto or hindi sila nasasatisfy, no? Narinig natin yan sa balita, di ba? Meron ng hundreds of millions, di ba? Umabot na ng 1 billion, di ba? Hindi pa nasiyahan, meron pang 20 billion. Alam niyo ba yung billion? Ang billion po, 1,000 million yun. Nagets yun, ha? Yes. Yun yung 1 billion pa lang yun, ha? 1,000 million. Yun ang 1 billion. No? Pero, ilan na raw po ang nakokorrupt sa ating bansa? Sa trillion na daw ho, no? Ayon po sa pagkaka-assess. No? Sa ating mga... Alam niyo po ba yung trillion? Hindi na natin alam yun kung ilan yan. Diba? 1,000 trillion, 1 billion pa lang no? Yung 1,000 billion, 1 trillion, ilang pera yun? Anong sabi po doon sa atras tayo? Sapagkat, sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. No? They wanted to be in control. No?
You wanted to be in control of your life. Pero, yun ang hindi nila alam, may Diyos siyang may-ari ng buhay. Amen po, mga kapatid. No? At kung naalala niyo sa Bible, sa Deuteronomy chapter, I think that's chapter 5, no, verse 18. Ang Lord ang nagbibigay sa atin ng kakayahan to produce wealth. Amen? Yung sapat sa atin, yung sapat para tayo ay makatulong, yung sapat para tayo ay maging pagpapala. Amen po, mga kapatid. Yun po ay sapat. Yun ang nais ng Panginoon. Yung His grace is sufficient for all of us. No? Ayaw ng Panginoon na naghihirap tayo. Tama po ba, mga kapatid? Kaya po itinuturo sa atin ng Panginoon na tayo magpakasipag, katulad ng mga langgam, no? Work with all your might, no? At para ito sa glory ng Panginoon. Rather than desiring to heap riches upon ourselves, ang sinasabi po ng Bible, no, is one of giving, no? Ang purpose po kung bakit tayo nagsisipag palalo, no, to produce wealth is para po mas makapagbigay. Amen po. Sabi po sa Bible, is for us to give. That's the purpose, not to get. So kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. At hindi lang po ito basta pagbibigay sa gawain ng Diyos. No? Ibig sabihin yung pagtulong mo rin sa iyong kapwa, lalo na unat sa lahat sa iyong pamilya. Amen. Meron po bang binanggit sa Bible yung about sa pamilya na sinasabi doon na sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. Sabi po doon sa, I think that's on the last verse. Sayin muna natin yan. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Ibig sabihin, yung hindi mo inalagaan yung pamilya mo, hindi ka nag-provide for your family. No? Mas masahol ka pa sa mga unbeliever. Meron po ba lang sinasabing ganoon ang salita ng Diyos, mga kapatid, no? Na kapag hindi natin kinalinga mismo yung binigay sa atin ng Diyos na pamilya, no? Yung hindi natin inalagaan, hindi natin talaga binless. Ang sinasabi doon, mas masama pa kaysa sa hindi mananampalataya. No? Kaya napakahalaga sa atin, mga kapatid, yung stewardship of God's blessings. Paano po ba natin inaalagaan yung ating mga pagpapalang natatanggap? No? Yung trabaho mo, yung pag-aaral mo ngayon, no? Paano inaalagaan? Yung pamilya mo ngayon, yung church na ito, paano po ba natin inaalagaan? No? So, meron po yan. Tayo ay nagpaplano. Amen. Tayo ay nag-uusap because we are all concerned and we care for this ministry. Amen po, mga kapatid. Na ginagamit ng Panginoon to advance His kingdom and to bless this community at maging pagpapala dito rin sa ating city. Amen po, mga kapatid. Kaya, una, sinasabi sa atin, ulitin ko, no, huwag tayong maging tamad. Ayan. Oh. Ulitin ko, no, huwag tayong maging tamad. Magbakasibag tayo. Hindi naman yung over fatigue or what, no. Not that to that point. Ang gusto ng Panginoon yung effort, di ba? Let's show our effort. A for effort. No? At magtulungan tayo bilang magkakapatid. Kung ano man yung binigay sa iyong idea, i-share mo. Amen. Imposible naman wala tayong na-receive na idea mula sa Lord. Meron po yun. No?
Kaya mahalaga po yun sa pag-meeting natin, no? At sa pag-meeting na pag-uusap natin, sa pananalangin natin, doon po kumikilos ang Panginoon at pinagkakalawang pagpapala at nagkakaroon po ng resulta. Amen. Kaya napakahalaga mga kapatid, magkaroon tayo ng kasipagan, magkaroon tayo ng malasakit sa isa't isa at hindi pairalin yung ating sariling agenda or yung sinabi kanina, yung love of money. No? Kapag ang halimbawa ang isang leader talagang merong love of money yan, wala po talagang pag-unlad. No? Ang uunlad lang siya lang. Pero kapag ang isang leader meron talagang pag-ibig sa Diyos yan, uunlad lahat. Amen po mga kapatid. Yun ang nais ng Panginoon. Kaya kung leader ka sa iyong pamilya, no, unahin mo talaga pag-ibig sa Diyos. Unahin mo pagiging masipag sa lahat ng pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Unahin mo talaga yung pagtulong, pagbibigay, no? Yun ang i-desire mo palagi. Ayan. Basahin po natin ng ilang pa pong mga verse, mga kapatid. Dito tayo sa Lucas chapter 16. Ayan. Meron pong parable dito na sinasabi ng Panginoong Jesus. Ang sabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. So ano daw po? May taong mayaman. No? At sa verse 2, kaya't pinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa ay may matatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Kaya't isa niyang tinawag ang may mga utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya ang sabi ng katiwala, heto, kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't palitan mo, gawin mong 50. Ini ba, no? Ano po yung sabi doon? 100, naging 50 na lang. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto, kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo 80. Ayan, naging 80 na lang. Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon, ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigan ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at ahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Amen, mga kapatid. Napakaganda nung sinabi ng Panginoong Jesus na gamitin natin ang mga bagay ng mundong ito para makatulong sa ating kapwa.
Amen? Para maging pagpapala. Ang nangyayari po kasi, no, yung, syempre, sa tao, likas yun eh. Yung talagang, inuna niya yung self, di ba? Naging makasarili siya, no? Pero sinasabi ng Panginoon, at i-desire natin yung talagang mahalaga. Ano po yung mahalaga? Yung pagsunod sa Panginoon. No? Yung pagtulong sa ating kapwa. No? Sino po ba ang unang kapwa natin? No? Pinakauna po talaga yung pamilya. Amen? Yung narinig mo yung love your enemies. Sino ba yun? Pamilya rin, di ba? O, sarili. Totoo naman po yun eh. Yung love your enemy, pinakauna rin talaga, pamilya eh. Kaya sinabi ng Panginoon, for you to love them, even if there are your enemies, they are your families. No? Ang pinakabuod po ng sinasabi ng Panginoon is, you must desire, no, to be a blessing. No? Good steward of God's blessings. Saan po ba natin ginagastos ang mga, halimbawa, pera na binigay sa atin ng yung mga estudyante, yung mga binigay sa inyong pambaon? Ayan, no? Kasi nung panahon namin, sa computer shop, diba? Kunwari, may project. So, hindi nagagamit sa ayos, nakakapagsinungaling, no? Para matupad yung pangsariling gusto. Diba? So, nasasayang, maraming blessing nasasayang. Yung oras, blessing po yan. Yes. No? Paano po nasasayang yung oras? Diba? Lalo na sa social media, diba? Nakapanood ka ng nakakatawa, isang oras, pero wala palang sense. Nasayang. Sayang din pala. Tama, di ba? Tapos, ay, ano mo pala yun, di ba? Parang quiet time mo pala dapat yun. Pero, nabaling sa ibang oras. Diba? So, ayun, oras ng trabaho, di ba? Oras ng pag-aaral, hindi na natutupad yung duties and responsibilities. So, ano po nga nangyayari? Andun po, dumarating talaga yung hindi pagpapala eh. Nagiging sopa po eh. No? So, kaya maging aware tayo mga kapatid, maging good stewards tayo of all the blessings na binigay sa atin ng Panginoon. At sinasabi doon yung true riches. No? Yung sinasabi ng Panginoon, ulitin natin yung verse 11. Yan. Yan. Kaya kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At ang tunay na kayamanan po ay yung sinasabi ng Panginoon. No? There's a new heaven and earth. Meron pong eternal treasures na ibinahanda ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Yun yung pong masayang, mga kapatid. At alam niyo yung gagawin mamaya, yung talagang pagkakaisa ng mga anak ng Diyos para itaas ang pangalan ng Panginoong Jesus. No? Meron po yung reward mula sa Panginoon. Hindi man natin alam kung ano yung reward na yun, pero it is a greater reward. No? At may mga sinasabi, mag-impok ka mga kayamanan sa langit. No? Na hindi nasisira, hindi kinakalawang, hindi nananakaw. No? Dahil dito sa mundo, sabi nga, maraming magnanakaw, maraming naninira. Yung kalawang, ang tawag doon sa Tagalog, tanga. Kasi baka mamali yung pagka-pronounce ko eh. Baka sabihin nyo, si Pastor nagmumura. Diba? Yun yung nabasa ko eh. Oo. Yun, no? So, hindi dapat na yung mga nabubulok, di ba? So, mag-focus tayo, sinasabi po sa Bible, yung mga bagay na hindi nakikita, yung mga bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon, to share the gospel, ipamuhay ang salita ng Diyos. Obedience is the key to blessings. Mga kapatid, no? Kaya, minsan,
Lord, ba't ganun? Dalangin ako ng dalangin, pray ako ng pray. Pero bakit hindi ko pa natatanggap? Ay, hindi ka pala kumikilos. Na? Meron ng instruction sa iyo ang Panginoon. Ganito yung gawin mo. Diba? Mag-usap kayo ng pamilya mo. Ganito. Lord, bakit ganito yung anak ko? Bakit ganito yung apo ko? Hindi pa rin ano. Diba? Pinagpipray ko naman siya lagi. Pero hindi mo siya kinakausap. Tama po ba yan? No? Ang tagal ko na itong pinagpipray. Pero hindi mo naman siya kinakausap. Or wala naman kayong family bonding. Wala naman kayong, di man kayo kumakain together. No? Kanya-kanya kayong kain, tapos bahala na lahat sa hugasin. Diba? Sino maghugas ng plato? So, hindi po ganun eh. Ang nais ng Panginoon, faith with deeds. Diba? Pinanalangin mo, at alam mo, nabasa mo sa salita ng Panginoon, love. Sabi, it's an action. Amen? It is an initiative. Meron kang pagkilos na gagawin. Amen. Kaya, again mga kapatid, no, maigli lang itong ating mensahe, pero nais na Diyos tumatak ito sa isip natin. No? Focus tayo na mas maging pagpapala pa sa ibang tao. Okay? Kasi, sino dito naniniwala na ikaw ay pinagpala na? Amen! Yan. No? O baka yung mindset mo kasi pumunta ka dito na sa church na, Lord, bless me, bless me, bless me, bless me. Yun ba yun? O nandito ka na alam mo kasi I am blessed, I'm here to bless the Lord. Amen. Diba? Na I know my identity, I know I am blessed. Diba? I am a child of God. Amen. Diba? Alam mo yun sa sarili mo, na you know you are blessed by the Lord. And this time, it's time to praise, is to bless His name. Amen. And to be a blessing sa bawat isa sa atin. Amen po mga kapatid. Kaya sabihin mo sa katabi mo, be a blessing. Ayan. Be a blessing. Ayan. At mas lalo pang dadami ang blessing kapag tayo ay naging blessing. Amen. Amen. Saan ba dumadalo yung blessing? Hindi sa mismong blessing din. No? So doon tayo sa kung ano yung blessing ng Panginoon, which is yung kanyang salita, yung kanyang pinapagawa sa atin, nandun sa journey ng blessing. And we take care of God's blessings, and God's kingdom shall advance, mga kapatid. So yun po, tayong lahat mga kapatid ay sama-sama muli tumayo sa oras na ito. At tayo ngayon ay